ng ating mga mambabatas naghahanda na po sa kanilang gagawing laban dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yan. Yan ang ating mga pag-uusapan mga kababayan ngayong hapon. Kaya naman tayo po ay nagpapaalala po sa mga hindi pa po nakakapag-like, share at subscribe sa ating munting channel. Yan po ay nariyan lang po ha. Don't forget, you know. Alright. Good news na muna tayo mga kababayan. Ano ba ang ating good news? Pasensya na kayo kung medyo malakas yung boses ko. Kasi po, malakas ang ulan dito. Iniisip ko nga, baka mamaya mamatayan tayo ng kuryente, ng wifi. Kasi lagi dito namamatay ang kuryente natin at saka wifi, no? Dahil sa lakas ng ulan. Sa totoo lang, binabaha po kami dito sa Davao. Paano naman kasi, yung mga politiko namin dito sa Davao, puro magnanakaw. Diba? Magnanakaw ng isip ng tao. Diba? Hindi lang natin alam kung, ayaw ko, para sa akin kasi, dito sa ginawa ni Vice President Sara, bilang Vice President, kaya nga siya na-impeach sa House. Dahil iniisip ko, talagang magnanakaw siya kapag hindi niya yan na ipaliwanag. Pero dito sa Davao, iba naman ang mga politiko dito. Hindi naman po si Vice President Sara na politiko dito. Ang nandito po sila, Baste, sila Paulo Duterte, di ba? Congressman yan dito at saka lahat ng mga Duterte. Sila po yung politiko dito, kaya sila dapat ang sasagot kung bakit bahang-baha ang Davao. Baste Duterte, wag kang ano ka ba, nagsisinalsal? Galaw-galaw din, Baste Duterte ha? Hindi ka ba hindi ka ba bulag ka ba para hindi mo makita yung baha dyan sa Davao City? Hindi mo ba nararamdaman? Hindi mo ba nakikita? Ano ba? Saan ka ba dumadaan? Lagi ka bang tulog? Diba? Galaw-galaw din ha, Baste Duterte sir. Wag puro politika. Kailangan nyo po kumilos sa Baste Duterte para naman po maibsan ang baha na yan sa Davao City. Alright? Kasi yung mga katulad ninyong mga mayayaman, hindi naman kayo binabaha. Okay? Hindi rin naman kayo nagkakaroon ng sakit sa pamamagitan ng leptospirosis, di ba? Dengue. Hindi kayo nagkakaroon ng sakit ng ganyan. Bakit? Hindi naman kayo umaapak sa baha. Di ba? Kaya kailangan gumalaw ka po, Baste Duterte. Bilang mayor ng Davao City, trabaho nyo po na maibsan ang kahirapan ng mga kababayan. Di ba? Huwag po silang bahain, makakain sila ng maayos, hindi sila malimos. Tama? Di ba? Yan ang trabaho nyo, kaya nga kayo pinapasilduan dyan Ang dapat ang presidente natin ay magaling katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi dapat katulad ng mga Duterte, di ba? Na puro patayan lang ang alam. Corruption, patayan, tapos yun lang, dalawa lang ang nagawa nila. Corruption at saka patayan. Wala nang iba pa. Wala man lang nagawang mabuti para sa bayan. Di ba? Hindi man lang tumatak sa isip natin. Hindi nyo nakikita to? Duterte ito. Di ba? Duterte ito, mga babayan, no? Alam nyo ba na sinuportan namin si Digong 2016? Ilan kami lahat? Halos 300 plus na may mga ganito. Tapos, hindi namin nakalain ang potrangis. Kami pa ngayon yung mahihirap pa ngayon ang papatayin sa kabila ng pagsuporta sa kanya. Diba? Yun yung nakakalungkot yun mga kababayan Kaya dapat hindi talaga po pwede na Duterte ay mamuno muli sa bansa natin. Iba naman. Tama na muna. Kung mayroon man dapat, hintayin natin yung apo ng mga Duterte, baka mayroon doon. Pero yung si VP Sara, Basti, Paulo, Kitty, hindi dapat yan. Hanggang doon sa apo, pwede. Na nasa inyo, hindi manakaw sa inyo, hindi maagaw sa inyo, hindi ito nalulusaw, hindi mawawala. Kaya take advantage of this opportunity. You are now the presidential scholars. Make the most of it and study hard, work hard, and this will be something that will help you for the rest of your life. Good afternoon, Sa inyo mismo, sa inyong mga magiging pamilya, sa inyong komunidad.
At pag pinagsama-sama natin lahat yan, ay mararamdaman natin sa buong Pilipinas na may magandang nangyari dahil sa mga ating kabataan na ready na maglingkod, ready na gumawa ng lahat ng kailangan na gawin para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Ganon kahalaga itong programa na ito. Correct. That is why we are looking to you to make the best of it and make the most of it para naman ay masabi natin pagdating ng panahon, ready na kayo at kaya na ninyo ang magiging trabaho ninyo. Correct. Keep up the good work. Sige, alam ko naman na lahat dito ay napili dahil kayo ay deserving students. Kaya I look forward to your final graduation. Masabi natin nakapag-graduate tayo ng napakarami na scholar. So keep up the good work. Work hard, study hard, make the most of this opportunity, and I'm sure you will find that it is something that you will keep with you for the rest of your life. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Alright mga kababayan, yan po ang ating good news for today's. Pangulong Bongbong Marcos po, pinangunahan po ang bawat bayan makikinabang dyan sa Makati City. Kasama po mga kababayan, itong si dating senadora, na si, sino yan? Nakalimutan ko na yung senadora na yun. Nancy, ayan si Nancy Binay. Alright. Okay mga kababayan, dito na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon. Ito mga kababayan. Makinig kayo mga didis. Itong matatanda niyo po ba mga kababayan na si Antonio Trillanes ay nagtungo po ito sa Senado. Di ba? Alam niyo naman natin yan, di ba? Alam naman natin lahat yan. Itong si Antonio Trillanes ay, nung nalaman niya na itong si Senador Bato de la Rosa ay nasa Senado at dinala ni Cayetano, ipinasok ito sa compartment ng kanyang sasakyan. Ay agad-agad po ito si Antonio Trillanes nagtungo sa Senate para po ipakita, samahan sa ng NBI para arestuhin itong si Bato de la Rosa. Kasi sa hindi pala alam ng mga senador na to, ay itong si Bato de la Rosa ay mayroon warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Okay? Dala-dala po niya ang kanyang warrant ni Bato de la Rosa, ni Trillanes, papuntang Senado. Ngayon, natanong po ito kung bakit naroroon si Trillanes sa Senate. Siya ba ang mag-aaresto? Sabi ni Trillanes, mga babayan, hindi. Kaya ako narito. Gusto ko lang samahan ang mga arresting officer na gusto ko lang makita, na gusto ko lang nandun ako abang inaaresto si Bato de la Rosa. Kasi ito ang hamon ni Bato sa akin. Tama po mga kababayan. Inamon po talaga ni Bato de la Rosa itong si Antonio Trillanes na go ahead. Gusto mo ikaw pa ang magpusas sa akin. Okay? Yun po yun mga kababayan Nung sinabi po yan ni Bato de la Rosa, siyempre hindi na po nakalimutan ni Trillanes. Kaya nung lumabas po itong warrant of arrest, ay toto pa rin sana ni Trillanes na samahan itong mga arresting officer, di ba, sa pag-aresto sa kanya. Kaya lang po, sa kasawayang palad, hindi po na-aresto si Bato mga kababayan. Kasi nga po, kinanlong, pinaupo ni Cayetano sa kandungan niya. Itong si Bato de la Rosa. Okay?